Tinigil ko na pumunta sa mga bakanting lote. Kasi nung bata ako, meron kaming nakita ng mga kapitbahay ko na hindi ko makakalimutan. Story time. Nung bata ako, nakatira kami ng pamilya ko sa Bulacan. Sa isang village na hindi ganun kadami yung tao, kaya tahimik lang. Pero maswerte pa rin ako dahil may mga nakakalaro pa rin ako tuwing hapon. Ako nga pala si Buji. Ako yung mahilig magkwento. Kung hindi nyo pa ako pina-follow, follow nyo na ako. Sa hindi ko malaman na kadahilanan, parang ang daming namamatay na hayop doon sa village namin. Minsan, mga salagubang lang. Pero meron din namang mga aso o kaya pusa. Yung iba sa kanila ay nasasagasaan. Alam nyo, mas nakakatakot na nga ngayon yung mga kalsada kasi ang daming barumbadong drivers. Sa village namin, madaming bakanteng lote. Kaya minsan, kapag nakakakita kami ng patay na hayop, doon na lang namin nililibing ng mga kalaro ko. Uma-acting pa nga kami, kunwari merong seremonyas, tapos hihiram kami ng pala. Isang beses, merong namatay na aso. Sabi namin, ilibing namin dun sa bakanteng lote. Yung lote na napili namin na paglilibingin ng aso, parang tatayuan ng bahay. Kaya may mga konting hukay na. Yung pinakamalaki sa amin, siya yung maghuhukay. Sa paghukay niya, meron siyang tinamaan ng matigas na bagay. Sabi namin, baka bato lang. So, pinukpok niya ng pinukpok. Pero ayaw pa rin matanggal. Tapos sinulungan na namin siya. Ginamit na namin yung mga kamay namin. Tapos nagulat kami sa nakita namin. Nakakita kami ng malaking buto. Iniisip ko na lang, baka buto yun ng baka o kaya ng kahit anong malaking hayop. Hindi na lang namin pinansin. Tapos pinagpatuloy namin yung paglilibing dun sa aso. Pagka-uwi ko, kwento ko sa tito ko yung nakita naming buto. At ang sabi niya sa akin, alam mo, sa bakanting lote na pinuntahan nyo, merong kwento na dyan daw tinatambak yung mga bangkay na pinapatay at hinahati-hati yung katawan. Baka raw yung butong nakita namin, galing dun sa isa sa mga pinatay na bangkay.